Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin ito pong nakaraang Thanksgiving dahil po marami pong nakapansin at talagang kinwestiyon ang Thanksgiving po ng Pangulong Marcos sa kanyang mga kaalyansa, mga tambay, na hindi po halos sumipot at iisa lang po yata ang nagpakita ron, ang sinasabing si Supremo yata, mga tambay, si Pinuno na tinatawag nila, mga kabayan. Pinuno na wala tayong nakita yata progresibo sa kanya pong pagiging senador yata, si Lito Lapid. At syempre po, pinahiwatig po ng Pangulo na syempre isang tabi na raw po ang politika, mga kabayan. Sa kanya pa nanggaling, sa kanya pa mismo. Siya pa mismo nagsabi about sa politika. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita. Para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos ang sumipot sa Thanksgiving dinner ng koalisyon kagabi. Sa kabila nito, hiniling ni PBBM na isang tabi na ang politika. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zandro Chona. Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it is time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo ng kanyang alyansa. Kabilang Yan po mga tambay. Nakita niyo po, sa Pangulo pa nanggaling na isang tabi na raw po ang pamumulitika, mga tambay. Unbelievable. Alam kaya ng Pangulong Marcos ang sinasabi niya? Isang tabi. Yung ginawa niya po ba ng 3 taon sa ating bansa, ano po ba yon? Hindi po ba pamumulitika yon, mga kabayan? At mag-focus daw po sa problema ng bansa. Nagawa po ba niya yon ng 3 taon? Hindi po ba dapat kami magtanong? Magtanong po tayo sa kanya. Ano po ang naging trabaho niyo po ng 3 taon? Nasaan po mga pera na binabudget po natin ng 3 taon? Trillion po 'yan. At nasaan po ang mga investigasyon na napakaraming issue? Natutukan po ba? Pangulong Marcos, lalong-lalo po ang issue niyo po sa pulburon. Kamusta na po 'yan? Kailan po tayo magpapadrug test para po magtiwala ang taong bayan sa inyo? Hanggang hindi po kayo nagpapadrug test, lalo po sa buhok, ay mahihirapan po kayo makakuha ng 100% tiwala po sa taong bayan. Ang magtitiwala lang po sa inyo ay nakikinabang, mga katambay. At yung sinasabing sobrang loyalist sa inyo. Di po ba? At yung ginawa nyo sa pamilya Duterte, ano yun? Wala lang? Hindi parte ng pamumulitika? Yung ginawa nyo, pagpapatapon, napakaraming batas ang nilabag, proseso ng batas sa ating judicial, sa ating soberenya. Okay lang yon, Mr. President, hindi parte ng pamumulitika yon. At talagang masama pa at hindi pa kayo nasisiyahan sa nangyaring resulta ng halalan dahil lang pumasok sa inyo, mga kabayan. Hindi po ba lalong nabubwisit di umano ang mga
kaalyansa nyo? Dahil nga napakaraming issue ng pandaraya di umano sa halalan, samantalang na ang pumasok ay hindi pa ninyo kaalyansa. kung totoong malawak ang dayaan, di sana ang pumasok, ang ipinasok nyo sana, yung kaalyado nyo. Kaya lang, masyadong halata. Kaya hindi nyo pinapasok lahat, mahalata kasi. Di po ba? Napakarami pong sasagutin ng COMELEC ngayon, Mr. President. Yung issue ng halalan na hindi pa po tapos yan. Dahil hindi po matanggap yan ng marunong mag-isip at nag-iisip ng mga Pilipino ang nangyari po sa halalan. Hindi po katanggap-tanggap sa mga nag-iisip, sa mga matalino at hindi bobo na mga Pilipino. Di po ba? Dahil saan ka ba nakakita? Yung black voting, yung solid na napakaraming bumoto, Mindanao, Bisaya, may mga OFW pa at may Luzon pa. Napag-iiwanan yung Duterte 10. Ang pumasok lang yung pinakamalaking boto. Nasaan yung iba? Di ba? Katulad ni Senator Bato at si Senator Marcoleta. Di po ba? Nasaan na po yung iba? Bakit nagkaganon? Kaya hindi matanggap din ng mga nag-iisip at matatalinong Pilipino na bakit nagkaganon. Ang pumasok, yung isinusuka na at napakadalas nang na-shoot sa inidoro na hindi na po tinatangkilik ng majority ng Pilipino ay siya pang mga nanalo. Unbelievable, di ba? Mga questionable po ang mga pagkapanalo nila. Kaya nga po, meron po, Mr. President, na Duterte 7. Di po ba yung Duterte 7, puro abogado po. Ang pilit po na pinabibilang muli sa COMELEC ng manual counting. At yan po, dudulog din po nila yan sa Korte Suprema. Dahil po yan ay karapatan ng bawat Pilipino na makita na talagang ang halalan ay naging malinis at hindi marungis. At meron mang mapatunayan o kung may mapatunayan man, ay dapat pong managot sa batas. Di po ba, Mr. President? At saan po kayo kukuha ng tiwala ngayon? Sige nga. Paano po pagkakatiwalaan ng isang presidente na kailangan ng magkaisa at iwasan na ang pamumulitika at isang tabi na lang ang politika at magtrabaho na lang? Wala naman kami nakikita ng trabaho na ginawa nyo ng 3 taon bagkus maliban. Ang pinagagawa po yata natin puro yata issue ng korupsyon at pamumulitika ng 3 taon. You know? Kaya yung nakita natin, 11 raw yan, 11. Pero isa lang yung nagpunta. Yung sinatawag nila na pinuno at supremo, na questionable din po yan kung bakit po nanalo po, di umano. Questionable po. Di po ba? Kaya nakita nyo po, napakarami rin pong hindi nanalo sa kanila. Di ba? Kung talaga na kayo'y pinagkakatiwalaan, Mr. President, kung kayo po pinagkakatiwalaan ng Pilipino, panalo po yan. Majority po makukuha nyo. Di ba? Kaya nga lang, hindi na po kayo pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino yata, pati po ang inyong pinsan na tinatawag ng Vice President na tambaluslos dahil sa mga pinagagawa po ninyo ng 3 taon pamumulitika at issue ng kilalaking korupsyon. Issue, mga kabayan, puro issue, walang investigasyon. Di po ba? Kaya yung inyong mga sinasabi sa taong bayan, hindi po nakikita sa trabaho at gawa po ninyo. 3 taon ang nasayang. Nasayang yata ang pera at nasayang ang panahon. Puro po salita ang naririnig po namin sa inyo. Magaling lang po kayong magsalita, pero sa gawa, tulog. Nakatulog po kayo. Baka po nasosobrahan sa pulburon at mahimbing na mahimbing sa paggawa. Pero sa pagsalita, napakagaling po nating magsalita. Pero sa gawa, lagi po yata tayong tulog. Hindi kaya? O nasosobrahan daw di umano sa pulburon. Pagka sinalita na, nakakalimutan na. Hindi kaya? Mga kabayan, kaya sanay naman po tayo sa kahihiyan Di po ba, Mr. President? Hindi ba? Sanay na po ang inyong pong gobyerno. Ang inyong binagoong ang Pilipinas ay sanay na sa kahihiyan. Katulad po niyan, hindi po ba kahiya-hiya yan? Isa kayong presidente ng bansa. Tinuring na inyong alyansa at kayo ang nagtadag. Tinatag nyo ang inyong alyansa, 11.
Pero isa lang ang pumunta sa inyo, kayo'y presidente, hindi po ba nakakahiya para sa inyo yon? Kayo po ang commander-in-chief ng bansa, pero iniisnab kayo ng mga sinasabi nyo, kaalyansa nyo. Hindi po ba nakakahiya? Sa bagay, sanay na po yata tayo sa kahiyan, lalong-lalo sa ginawa nyo sa bansa natin. Dahil unang-unang kahihiyan, ayaw nyong tuldukan, kalat na kalat sa buong mundo ang pagiging paggamit nyo po ng pulburon. Di ba? Masyado raw po kayong panatik sa pulburon, kaya nga po walang drug test. Hindi po ba kahiya-hiya sa amin yan bilang Pilipino? Na meron kaming presidente na pinag-uusapan sa buong mundo na gumagamit ng pulburon pero ayaw niya magpa-drug test? Di po ba? Sanay na sanay po tayo sa kahihiyan. At yung ginawa niyo po na kahihiyan sa amin, bastusin niyo ang aming soberenya. Bastusin niyo ang isang dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process sa aming bansa, sa ating bansa. Ipatapon niyo, ikidnapin. Hindi po ba nakakahiya yan? Dahil sanay na sanay po yata tayo sa kahihiyan, Mr. President. Kaya kayang-kaya nyo lunukin ang kahihiyan. At hindi rin po ba kahihiyan ang issue nyo pagdating po sa money laundering? Kalat na po sa buong mundo na napakarami nyo pong pera, ginto sa labas ng bansa na hindi maipaliwanag kung saan po ito galing. Napakarami po, ginto, 350 tons. Ayon po yan sa Hong Kong at Taiwan. At nagkakahalaga raw po ang inyong pera na tumataginting na 100 bilyon dolyares. Yan, putok na putok po yan. Di po ba? At yung issue nyo po about sa human rights na pinagbabayad na po kayo ng state ng Hawaii. Di ba? Na bayaran nyo na po ang napakalaking pera. Di umano. Di po ba? Hindi po ba puro kahihiyan yata ang nangyayari sa aming bansa? Tapos, kahihiyan pa rin po ang nangyayari sa kaming mga Pilipino, nahihiya sa aming sarili na meron kaming ganitong klaseng presidente yata. Di po ba? Puro salita lang po ang nangyayari sa amin. Puro salita lang, pangako ang ibinibigay sa amin yata ng Pangulo ng bansa. Sanay na sanay mangako. Di po ba? At yung sinasabing pamumulitika, mahiya naman po kayo sa balat nyo, Mr. President. Yung mismong kaalyado nyo na, iniisnab na kayo, hindi na kayo pinapatulan. Tapos sa bibig nyo pa manggagaling na tigilan ang pamumulitika. Ano po ba ginagawa nyo sa pamilya Duterte? Ano yun? Laro lang? Naglalaro lang kayo ng hide and seek? Taguan? Walang politika? Unbelievable. Yan po mga kabayan, ang klase po ng Pangulo na meron tayo. Sanay na sanay po magpaikot, mga tambay ka. Sanay na sanay gawing bobo at tanga mga Pilipino. Akala po yata ni Mr. President ang Pilipino ay mga tanga, bobo at gago. Kayang-kaya po yata niya sa tingin niya bilugi ng ulo ng mga Pilipino na walang kaalam-alam sa politika at walang kaalam-alam sa ginagawa niyang trabaho sa ating bansa. Mga kabayan, yun po yata ang tingin ng Pangulo sa mga Pilipino. Mga tanga, bobo at gago. Dahil sa tingin po yata niya, siya na yung pinakamagaling na Pangulo na lahat ng kanyang pinangako ay natupad sa panaginip. Hindi kaya sa panaginip lang natupad pagka siya po'y mahimbing na mahimbing at kargado ng pulburon di umano, ay doon niya po nagagawa ang mga gusto niyang gawin sa ating bansa dahil siya po'y mahimbing na mahimbing at nananaginip kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya paggising niya, akala niya, nagawa niya na lahat ang pinangako niya nung siya'y nangangampanya sa atin. At nanaginip din siya na walang politika na nangyayari at pamumulitika sa ating bansa. Unbelievable. Mga kabayan. Hayan po mga kabayan, ang presidente na binoto po natin na mahigit 30 million. Pinagkatiwalaan po natin para po maglingkod sa atin at maging commander-in-chief. Yan po ang napala natin. Puro pangako at puro salita, mga kabayan. Pagdating sa gawa, questionable. Question mark. Malaking question mark. Di po ba? At syempre po, makikita mo yan. Kung siya po ay kagalang-galang at karespe-respeto at magaling na presidente, never kang isnabin ng iyong kaalyado. Dahil nakita po natin yan sa isang magaling na presidente
na si Rodrigo Roa Duterte. Never siyang iniisnab. Siya po, lahat po halos ng politiko ay nakadikit sa kanya. Gusto pong dumikit para po yung sinasabing popularidad ay nakadikit sa kanya. Napakaraming sipsip. Sumisipsip nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po ba, kasama niya na, kaalyado niya na, iniitsapwera pa siya. Nakita niyo po kung sino, kung anong klase presidente siya. Ayaw na madikit sa kanya. Ang mismong mga kaalyado niya, hindi po ba kayaya yun? Samantala kay dating Pangulong Presidente, talagang pati wet po ni dating Pangulong Duterte ay gusto pong himurin para lang po mapalapit sa dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po pagkakaiba? Kaya nga po sinusuka Sinusuka po siya ng mga matitinong Pilipino, hindi po mga bobo At yung hindi mga gago at tangang Pilipino, talaga pong sinusuka siya. Pero yung mga bobo at tanga at gago, hindi siya sinusuka niyan. Katulad po ng mga addictus, yung mga makakaliwa, at yung mga nakikinabang, di ba? Yung mga nakikinabang, hindi siya isusuka niyan dahil pakinabang yan Di ba mga tambay? Yan po mga tambay ang ating kinomentohan. Naubod ng galing na Pangulo, lalong-lalo sa salita, mga kabayan. Pero sa gawa, kayo na makapagsasabi nun, lalo sa pamumulitika. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga taga-panood po natin, maraming salamat po. At syempre po sa mga subscribers natin, thank you po sa inyong lahat mga kabayan. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Joe, at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinagkakaloob. Thank you po. Shoutout po. Ingat po. At siyempre po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin. Isama po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan at mailayo po sa mga masasama. At maraming salamat po muli mga tambay. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po tayo.